Ang Singapore ay isa sa dusi-dusin ng mga bansa sa mundo na mayroon pa ring parusang kamatayan. Sinasabing nasa 11 katao na ang binitay noong nakaraang taon. Ngayon, titingnan natin ang isang kontrobersyal na kaso ng pagpatay mula sa Singapore. Ito ang kwento ni Mimi Wong, ang unang babae sa bansa na hinatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay. Si Mimi Wong ay isinilang noong 1939 sa trade settlements ng Singapore. Pinangalanan siya ng kanyang mga magulang ng Wong Wings. Wala pa siyang 1 taong gulang nang biglang pumanaw ang kanyang ama. Ang nanay niyang si Long Kwang Fung ay ang pangalawang asawa ng kanyang ama. Dahil sa patay na ang tatay ni Wong, hindi na siya kayang buhayin ng nanay niya dahil sa kahirapan. Kaya't wala itong pagpipilian, kundi ibigay na lang si Wong kay Hwasong, ang unang asawa ng tatay niya. Walang masayang kabataan si Wong. Malayo ang loob ng pamilya ng unang asawa ng tatay niya sa kanya. Marahil dahil sa katotohanan ng anak siya sa pangalawang asawa. Palagi siyang pinagmamalupitan ng pamilya, emosyonal at pisikal. Ni hindi siya pinapasabay sa hapagkainan. Palaging tira-tira lang din ang pinapakain sa kanya. Pinagkaitan din siya ng karapatan sa edukasyon o mga oportunidad. Di nagtagal umalis si Wong at nagpa siyang magtrabaho bilang isang factory worker sa murang edad na 14 anyos sa pagsisikap na masuportahan ang sarili. Noong 1956, isinamang mamasyal si Wong ng isang kaibigan at ipinakilala sa isang lalaking nagngangalang si Mukum. Nangangasiwa si Sim ng stall ng kantin sa isang paaralan at hindi nagtagal naging malapit ang dalawa na nauwi naman sa isang romantikong relasyon sa kabila ng 7 taong agwat sa edad. 2 taon silang naging magkasintahan at ikinasal noong 1958. Pagkaraan ng taong yon, ipinanganak ni Wong ang kanyang unang anak na lalaki at nasundan pa ng isa noong 1962. Gayunpaman, hindi din nagtagal ang pagsasama ng dalawa. Nakaapekto sa pag-iisip ni Wong ang traumang natamo nito noong bata pa siya. Napakadali niya lang magalit kumpara sa banayad na ugali ng kanyang asawang si Sim. Sa buong pagsasama ng mag-asawa, inaabuso ni Wong si Sim pati na rin ang nanay nito, pisikal at verbal. Hindi naman lumalaban si Sim sa tuwing nagiging agresibo o marahas ang kanyang asawa. Kahit pa man minsan ay gumagamit na to ng kutsilyo o kaya naman ay pamalo. Tumatakbo lang si Sim palabas para maiwasan ang pag-atake ng asawa. Pero isang beses siyang natamaan ni Wong ng kutsilyo na nag-iwan naman sa kanya ng peklat sa noo. Sa kabila ng pagiging mahinahon ni Sim, napakasugaro naman niyang tao. Isinugal niya ang pinaghirapang perang iipon nilang mag-asawa. Natanggal pa siya sa kanyang trabaho. Kaya't mag-isa na lang si Wong na nagtatrabaho para may pangtustos ang mag-anak. Napilitan si Wong na pumasok ng ilang trabaho para lang kumita, habang kinukuha naman ni Sim ang pera para may pangtustos sa kanyang pagkagumon sa sukal. Alam ni Wong na hindi na niya kaya pang makisama pa kay Sim, kaya't nakipaghiwalay siya dito noong 1963 at iniwan ang kanilang mga anak sa kanyang pangangalaga. Matapos ang diborsyo, pumasok ng ibang trabaho si Wong para masuportahan ang sarili. Nagpasya siyang magtrabaho bilang isang cabaret dancer sa isang bar bilang si Mimi Wong. Dahil sa kanyang alindog, agad siyang naging popular sa mga lalaking customer. Dahil dito, tinagurian siyang reyna ng mga cabaret sa Singapore. Malaki ang kinikita ni Wong at hindi din mabilang ang kanyang mga manliligaw. Habang masaya na si Wong sa buhay na mayroon siya, hindi naman makalimot si Sim. Paminsan-minsan ay pinupuntahan niya si Wong sa bar at nakikiusap na makipagbalikan na dito, pero talagang ayaw na ni Wong. 3 taon sa trabaho, nagsimulang mapansin ni Wong ang isang regular customer sa kanyang show, si Hiroshi Watanabe. Isang may mataas na ranggong miyembro ng isang Japanese corporation na bahagi ng isang reclamation project sa silangang bahagi ng Singapore. Nagkagusto si Hiroshi kay Wong at hindi nagtagal ay nahuhulog na rin ang damdamin ni Wong para sa lalaki na nauwi din sa isang relasyon. Pero may problema,
Isang pamilyadong tao si Hiroshi. Nasa Japan ang kanyang asawa at mga anak. At mahal pa rin ni Hiroshi ang kanyang asawang si Ayako Watanabe. At nag-aatubili siyang iwan ang asawa para kay Wong. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang relasyon ng dalawa. Kahit pa man alam nilang wala itong patutunguhan. Di nagtagal na buntis si Wong, pero ayaw na niya ng anak. Kaya't humingi siya ng pera kay Hiroshi para sa pagpapalaglag ng bata. Kaya lang, sabi ni Hiroshi wala siyang pera. Nagpasya si Wong na gamitin ang sarili niyang pera at pumuntang Pinang Malaysia, kung saan mura ang pagpapalaglag. Matapos magpalaglag, ipinagpatuloy pa din ni Hiroshi at Wong ang kanilang relasyon. Pero naghiwalay noong 1968 nang makilala ni Wong ang isang negosyante mula sa Hong Kong. Lumipat siya doon kasama ang lalaki, pero hindi din nagtagal ang pagsasama ng dalawa. Pinalaya siya nito nang malamang buntis siya, at sa pagkakataong to, nagpasya si Wong na buhayin ang bata. 1969, bumalik siya sa Singapore at nagsimulang magtrabaho bilang isang escort. Nakipagbalikan siya kay Hiroshi na umupa ng isang silid para sa kanya. Pinapadalhan siya ni Hiroshi ng $200 kada buwan. Makalipas ng ilang buwan, lumipat si Wong kasama ang kanyang sanggol na babae sa tinitirhan ni Hiroshi. Di nagtagal, noong taon ding yun, nagpasya na din si Hiroshi na sabihin na sa kanyang asawang si Ayako ang tungkol sa kinakasama niyang si Wong. At syempre, nagalit si Ayako. Pero kinumbinsi pa rin ni Hiroshi si Ayako na pumuntang Singapore para personal nitong makilala si Wong. Sa kabila ng takot na maaari siyang saktan ni Wong dahil nga sa napakadali lang nitong makalit at na dahil na rin sa binantaan siya ni Wong na wag makipaghihiwalay sa kanya, naisip ni Hiroshi na maaayos ang problema at magkakasundo din sina Wong at Ayako pagka magkita na ang dalawa. Pero nagalit si Wong na inaabuso at sinasaktan na rin si Hiroshi. Pinakalma siya ng lalaki at hinimok na isantabi na muna ang galit para makilala nito ang kanyang pamilya. December 23, 1969, nang dumating si Ayako at ang kanyang 3 anak sa Singapore, dinala ni Hiroshi ang kanyang pamilya sa bahay kung saan sila nakatira ni Wong. Mukhang nagkakasundo naman sina Wong at Ayako dahil wala namang mga argumento o pisikalang naganap. Naghanda pa si Wong ng merienda para sa mga anak ni Hiroshi na tinatawag siyang ubasang, na ibig sabihin ay auntie. Lumilitaw na umaayon naman ang lahat ng plano ni Hiroshi. Pero wala siyang kaalam-alam na labis nang naninibugho si Wong at purong pagkukunwari lang ang ipinakita nitong kabaitan. Gayunpaman, nakita ni Wong kung gaano kamahal ni Hiroshi ang kanyang mga anak at hindi niya kayang ihiwalay ito sa kanyang pamilya. Nagsumikap si Wong na tiisin ang mahirap na sitwasyon kahit na gustong-gusto talaga niyang sa kanya lang si Hiroshi. Pero hindi din nagtagal ang pagsisikap na yun ni Wong dahil matapos ang isang party ng bisperas ng bagong taon, umuwing lasing na lasing si Hiroshi sa bahay nila ni Wong. Sa kalasingan, nasabi ni Hiroshi kay Wong na isang prostituta ang tingin sa kanya ni Ayako. Isang babaeng mababa ang lipad at nagbibenta lang ng laman para sa pera. Nasaktan ang pride ni Wong nang marinig niya ang salitang yun. Para sa kanya, isa siyang corporate performer na kumikita ng $1,000 kada buwan. Ayaw daw sa kanya ni Ayako at nakikiusap si Ayako kay Hiroshi na hiwalayan na nito si Wong at sumama nang umuwi pabalik ng Japan. Nagalit si Wong dahil dito at hindi niya na rin kayang magtimpi. Humingi ng tulong si Wong sa dati niyang asawang si Sim. Ipapabugbog niya si Ayako, pero magpapabayad naman si Sim na wala namang problema kay Wong. Ilang linggo ang nakalipas, January 6, 1970, naghapunan sina Wong at Hiroshi. Nakiusap si Wong na sa kanya na lang muna ito magpalipas ng gabi. Pero tumanggi si Hiroshi dahil matatagalan umano siya sa trabaho at pagkatapos ay pupunta sa kanyang asawang si Ayako at sa mga bata na ikinagalit naman ni Wong. Matapos umalis si Hiroshi, tinawagan ni Wong si Sim. Nagkita ang dalawa at bandang 9:00 ng gabi, sumakay ng taxi papunta sa kanyang pinagtatrabahuan. Sinusubukan ni Wong na gumawa ng alibay para sa kanyang sarili
Nang matapos ang trabaho, sumakay sina Wong at Sim ng taxi papunta naman sa inuupahang bahay ni Ayako. Bago sila dumating sa bahay ni Ayako, inabot ni Wong kay Sim ang isang latang may lamang cleaning liquid para sa banyo at sinabi kay Sim na ibuhos ang naturang likido sa mga mata ni Ayako. Nang dumating ng bahay, kumatok sila ng pinto na pinagbuksan naman ni Ayako. Tinanong ni Ayako si Wong kung anong kailangan nito. Sinabi naman ni Wong na nagdala siya ng repairman para ayusin ang sira sa kanilang banyo. Nalaman niya umano ito galing kay Hiroshi. Naantig sa pagiging maalalahanin ni Wong, pinapasok ni Ayako ang dalawa. Habang papuntang banyo, naglabas si Wong ng gloves at kutsilyo mula sa kanyang dalang bag. Pagdating ng banyo, biglang sinabuyan ni Sim ng likido ang mga mata ni Ayako. Saka siya pinagsasaksak ni Wong ng maraming beses. Habang sumisigaw si Ayako, hinawakan siya ni Sim at sinusubukang takpan ang bibig gamit ang kanyang kamay. Pero kinagat siya ni Ayako, kaya't nasugatan ang kanyang hintuturo. Dahil sa ingay, nagising naman ang isa sa tatlong mga anak ni Ayako na si Chiyako. Lumabas to ng kwarto para tingnan kung ano ang nangyayari matapos nitong marinig ang sigaw ng kanyang ina. Kinilabutan ng bata sa kanyang nakita, kaya't nagsimula na rin itong sumigaw at umiyak. Sumugod si Wong sa bata para takpan ang bibig nito, pero nagawang makaalis ni Chiyako kay Wong at mabilis na tumakbo sa kanyang mga kapatid, saka ginising at tumakbo pabalik sa kanilang ina. Tumakas naman sina Wong at Sim. Iniwan si Ayako habang unti-unting nauubusan ng dugo na siya namang ikinamatay nito. Bandang 11:00 ng gabi ding yon, tumawag si Sim sa kaibigan nitong si Lee Chung-soo at nagtanong kung may mauupahan pa bang si Lee sa tinitirhan nito. Pero dahil sa gabi na, sinabi na lang nito kay Sim na tawagan na lang ang may-ari kinaumagahan. Pero pinatuloy pa rin ni Lee, sina Wong at ang anak nito sa kanyang tinitirahan, habang si Sim naman ay nagpunta sa ibang lugar. Samantala, umuwi si Hiroshi ng gabing yun at naabutan ang umiiyak niyang mga anak at ang dugo ang bangkay ng kanyang asawa. Tinanong niya ang kanyang mga anak kung ano ang nangyari at sinabi ni Chiyako sa kanyang ama na inatake ni Obasang at ng isang lalaking hindi niya kilala ang kanilang ina. Agad na tumawag ng mga pulis si Hiroshi. Isang opisyal na si Tan Kim-hai ang nanguna sa investigasyon. Ayon naman sa resulta ng pagsusuri sa bangkay ni Ayako, ang sugat sa liig at tiyan na tumagos sa mga pangunahing daluyan ng dugo ang dahilan ng agarang pagkamatay ni Ayako. Agad din namang magkahiwalay na naaresto sina Wong at Sim at kinasuhan ng pagpatay kay Ayako Watanabe sa tulong na rin ni Chiyako bilang pangunahing saksi sa krimen. Nagsimula ang kanilang paglilitis noong November 1970 at sa panahon ng paglilitis nagturoan ng sisi sina Wong at Sim. Sinabi ni Wong na nag-aaway sila ni Ayako sa banyo nang paghiwalayin sila ni Sim sa pamamagitan ng pagsaksak kay Ayako. Idinagdag pa ni Wong na lasing din siya nung mga sandaling yon. Ayon naman sa isang psychiatrist na may kapansanan sa pag-iisip si Wong dahil sa isang virus na nakuha nito mula kay Hiroshi. Pinag-iitan naman ng mga taga-usig na nasa tamang pag-iisip si Wong nung ginawa nito ang krimen. Inamin naman ni Sim na tinulungan niya lang si Wong na magapi si Ayako. Gayunpaman, itinanggi niyang sangkot siya sa mismong pagpatay. Sinabi niyang sinusubukan lang niyang paghiwalayin ang nag-aaway na sina Wong at Ayako. Aniya, kinagat pa nga siya ni Ayako nang pigilan niya to. Patuloy nilang sinisisi ang isa't isa sa panahon ng paglilitis na tumagal ng wala pang isang buwan. December 7, 1970, hinatulan ng hukom sina Wong at Sim na nagkasala para sa pagpatay kay Ayako Watanabe. Idinagdag ni Judge Chorsing na talagang nasa tamang pag-iisip si Wong nung gawin nito ang krimen at pinatay si Ayako dahil sa labis na selos kay Hiroshi. Kapwa hinatulan sina Wong at Sim ng parusang kamatayan. Inilipat si Wong sa kulungan ng Changi at nagsampa ng 2 apela. Ang una ay dininig noong March 1972 na kinatawan ng abogadong si David Saul Marshall. Nagbigay si Marshall ng batayan
kung bakit hindi patas ang sentensyang ibinigay kay Wong. Sinabi niya na ang buong kaso ay nakadepende lang sa mga testimonya ng iba at mabilis na isinantabi ang kay Wong. 3 hukom mula sa hukuman ng apela ang tumanggi sa apelang ito noong July 23, 1972. Ayon sa kanila, walang mali sa pagsentensya sa kaso ni Wong. Tinanggihan din na ang apela ni Sim at ibinasura ng korte ang argumento ng abogado nito na hindi niya layuning patayin si Ayako. Hindi naman sumuko si Marshall at nagpasa ng isa pang apela para kay Wong sa presidente ng bansa noong mga panahong yun. Sa apela, hiniling nitong bawasan ang sentensyang kamatayan sa habang buhay na lang na pagkakakulong. Isinasaalang-alang ang kadahilan ng malupit ang pagpapalaki kay Wong at sa halip ay nangangailangan ng rehabilitasyon. Idinagdag pa ni Marshall na labis ng pinagsisisihan ni Wong ang nagawang krimen at na ngayon ay naging isa ng debotong Kristiyano habang nakakulong. Kaya lang tinanggihan din ng presidente ang apelang ito para kay Wong noong July 23, 1973. Tinanggihan din pati ang apela para kay Sim. Ang kaso ni Wong ay itinalaga noon kay Chief Justice Wee Chung-jin na nagtakda ng petsa para sa pagbitay sa kanila. Napagdesisyon ng bibitayin sila sa loob ng 3 linggo matapos tanggihan na ang kanilang mga apela. Pero itinakda ang pagbitay sa kanila noong July 27, 1973. Sa araw na yon, naglakad sina Wong at Sim patungo sa kung saan sila bibitayin. Pinagbigyan ang kahilingan ni Wong na maisuot ang kanyang trahe de boda sa panahon ng kanyang pagbitay. Nawala ni isa sa kanyang mga kamag-anak ang dumalo. Matapos ang pagbitay, magkatabing inilibing sina Wong at Sim sa hindi ibinunyag na sementeryo. Kalaunan, itinuring si Wong bilang ang unang babaeng hinatulan ng kamatayan at binitay mula noong lumaya ang Singapore sa kolonyal na pamamahala ng Britanya at Malaysia. Dahil dito, umani ng atensyon ng media ang kaso noong mga panahon yun. Isang drama documentary naman ng krimen tungkol kay Mimi Wong ang inilabas ng True Files noong 2002. Walang balita tungkol sa kung ano ang nangyari sa mga anak ni Wong mula nung kaso, habang ang mga batang Watanabe naman ay bumalik na ng Japan kasama ang kanilang ama sa panahon ng paglilitis kay Wong.